Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, nandito po tayo sa Casa del Roque na isa sa mga hotel na aking pinaglilingkuran. Ngayon po mga kabayan, ay isang problema na naman po ang ating kinakaharap. Ito po ay tungkol po sa ating generator. Kasi po, ang generator po ang isa sa pinakamahalagang kagamitan sa hotel at iba pang bahay panuluyan. Kasi po, ang generator po ang alternatibong nagbibigay ng kuryente kung mawala ng power ang ating electric company na nagbibigay sa atin ng kuryente. Kaya kailangang inspeksyonan natin araw-araw ang ating generator. Paano po kung ayaw umandar ng generator? Katulad po ng problema natin ngayon. Yan po, hindi po maandar ang generator. Yan po ulit natin. Po, ayaw pong umandar. Ano po ang dapat natin gawin? Kapag ka po, na-encounter po natin ang problema niya. Ang una po natin dapat gawin ay i-check po natin ang ating battery. Maaring lost connection o mahina ng baterya. O hindi nagcha-charge o sira ang ating charger. Ngayon po ay i-check na po natin. I-check po natin ang charger, ang connection, at ang ating battery. Basta na po natin ang pinto. Ito po ang ating baterya. Ito po ang i-check natin. Dalawa pong baterya ito. Dalawang 4D na baterya. Ngayon po ay susukatan po natin ang voltahe. Sukatan po natin ang voltahe. Lagay po natin sa DC. Sukatan po natin dito. Naka-series po ang dalawang 12 volts na battery. Yan po ang ating voltahe, 26.4 volts. DC po. I-check rin po natin ang ating charger. Ito po ang battery charger. I-check po natin kung may lumalabas na voltahe. May dalawa pong baterya ito. Ito po ang isa. At ito po naman ang pangalawa baterya. Bali, 24 volts po. Yan. Ngayon po mga kabayan, magpapatulong po tayo sa ating kasamahang si Eleanor upang matanggal po natin ang lumang baterya. At papalitan po natin ng bagong baterya. Bago po natin tanggalin ang baterya, ay i-off po natin ang battery charger upang maiwasan po natin ang short circuit at magdulot ng disgrasya. Mga kakabsat, iwasan din po natin na masinghot o malanghap ang singaw na nanggagaling sa baterya dahil po ito ay nagtataglay ng sulfuric acid at iba pang nakalalasong gas na mapanganib po sa ating kalusugan. Mga kasangkayan, iwasan din po natin ang anumang pagsisimulan ng apoy tulad ng paninigarilyo o spark na pwedeng pagsimulan ng pagsabog ng baterya. Dahil ang singaw o fumes na nanggagaling sa baterya ay nagtataglay ng mga flammable gases tulad ng hydrogen at oxygen. Mga kaalamang, ibinabahagi sa inyo ni Juan Masipag para po sa ating kaligtasan.
Mga kabayan, natanggal na po natin ang lumang baterya. Ngayon po ay nakabili na po tayo ng bago. Na siya po nating ilalagay mga kabayan. Ito po ang ipapalit nating baterya mga kabayan. Isa pong maintenance free at kuminsan tinatawag po itong AGM. Ang ibig sabihin po ng AGM ay Absorbent Glass Mat. Ang pre-maintenance battery o sealed battery ay hindi mo na kailangang dagdagan ng tubig ng baterya kung kulang. At ito ang itinuturing na pinakaligtas gamitin kaysa sa flooded battery o unsealed battery. Ito po, ganito po ang maintenance free niya po. Ito po ay wala na pong mga butas na inyong bubuksan upang lagyan po ng tubig ng baterya. Alisin na po natin sa kahon, mga kabayan. Ilagay na po natin ang ating mga baterya sa ating generator. Yan po mga kabayan, nailagay na po natin ang baterya. Ang isusunod naman po natin ay ang battery connection. Tanggalin po natin ang takip ng battery terminal at sisimulan na po nating ilagay ang kable ng baterya. Para po sa ating kaligtasan ay huwag po nating tatanggalin ang cover ng battery terminal. Kung hindi pa po natin nalalagyan ng cable, ito po ay para po sa ating kaligtasan upang maiwasan po natin ang short circuit habang tayo po ay nagtatrabaho. At i-focus po natin ang ating isipan sa ating ginagawa upang maiwasan po natin ang disgrasya. Ilagay na po natin ang kable. Ang kulay pula po ay positive at ang kulay itim po ay negative. Huwag po tayong magkakamali. Yan po mga kabayan, nalagay na po natin ang kable na nagdudugtong sa dalawang baterya sa positive at negative. Ngayon po mga kabayan, ang ilalagay naman po nating kable ay ang kableng nagsusupply sa ating starter motor. Kabit na po natin mga kabayan. Unahin po natin ang positive line. Saka po natin isunod ang negative line. Ngayon po mga kabayan, kapsat kasampayan, ay sukatan po natin ang voltahe, ang nakaseries na dalawang baterya. 25.50. Tapos na po natin ikabit ang baterya. Ngayon po ay tetestingin na po natin. Isasara na po natin mga kabayan.
Isaksak na po natin ang 220 volt na charger. Yan. Ngayon po mga kabayan, tapos na po nating kabit ang baterya. Ngayon po ay tetestingin na po natin. Siguraduhin po natin naka-off out po yung breaker dito. Ito. Ayan na po natin. Ito po ang susi. Gawin po ang susi. On. On. Naka-on na po. Ang baterya po, yan. Nasa 27 volts. Ang baterya dito sa ating DC volt indicator. Fuel level. 3/4 po. Ang ating fuel level. Yan. Ngayon po, paanda rin na po natin. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, sana po ay may natutunan na naman po kayo na kahit na munting karunungan mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masipag na hindi tinatamad. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload ng mga video na kapaki-pakinabang, nakalilibang, at kapupulutan ng mumunting kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!